tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Muling sumiklab ang tensyon matapos salakayin ng militar ng Estados Unidos ang mga target sa Iran. Ito ay bilang ganti sa ginawang pag-atake ng Tehran sa 3 barko sa Strait of Hormuz. Agad namang gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil patungo sa Bahrain at Kuwait kung saan nakabase ang mga sundalong Amerikano na naglalagay sa rehiyon sa bingit ng mas malawak na digmaan. Ang palitan ng mga pag-atake ay nagdulot ng matinding pangamba na tuluyan ng masira ang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan. Bagamat may mga katulad na insidente na nangyari sa mga nakalipas na linggo, ang pinakahuling sagupaan na ito ang pinakamapanganib. Sa kabila ng mataas na tensyon, wala pang senyales sa magkabilang panig na tuluyan nilang tatalikuran ang kasalukuyang negosasyon para sa kapayapaan sa rehiyon. Kasabay ng mga airstrike, nagpatupad din ng Estados Unidos ng mabigat na parusang pang-ekonomiya. Binawi ng Washington ang lisensyang nagpapahintulot sa Iran na magbenta ng krudo sa pandaigdigang merkado gamit ang dolyar ng Amerika. Ang desisyong ito ay isang malaking dagok sa ekonomiya ng Tehran na kamakailan lamang ay pinayagang makipagkalakalan ng bukas pagkatapos ng maraming taon ng mahigpit na mga parusa. Nagsimula ang panibagong krisis na ito matapos ang serye ng mga pag-atake sa mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations, isa sa mga tanker ng langis ang tinamaan at nasunog malapit sa baybayin ng Oman. 2 iba pang sasakyang pandagat ang nagtamo rin ng pinsala ngunit nagpatuloy sa kanilang paglalayag matapos kumpirmahing walang nasugatan sa mga tripulante nito. Kabilang sa mga inatake ay ang Qatari liquefied natural gas tanker na tinatawag na Al Rekayat. Kinondena ng Qatar ang insidenteng ito at tinawag na isang hindi katanggap-tanggap na pag-atake sa kaligtasan ng pandaigdigang nabigasyon at enerhiya. Hayagang sinabi ng Doha na ang Iran ang dapat managot sa batas dahil sa panganib na idinulot nito sa isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng petrolyo sa buong daigdig. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng US Central Command na ang kanilang mga airstrike ay naglalayong magpataw ng matinding parusa sa Iran dahil sa walang katuturang pag-target sa mga inosenteng sibilyan na nagtatrabaho sa mga komersyal na barko. Binigyang diin ng militar ng Amerika na mananatili silang handa na panagutin ng Tehran sa bawat pagkakataon na lalabag ito sa mga napagkasunduang tuntunin ng tigil putukan. Partikular na tinarget ng mga bombang Amerikano ang mga air defense system, radar stations at higit sa 60 maliliit na bangka ng Paramilitary Revolutionary Guard ng Iran. Ang mga mabilisang bangkang ito ang pangunahing ginagamit ng Tehran upang mangharas at mang-atake ng mga dayuhang barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa Pentagon, matagumpay na nawasak ang mga target na ito upang mapahina ang kakayahan ng Iran. Kinilala naman ng pamahalaan ng Iran ang naganap na pag-atake ng Amerika ngunit hindi nagbigay ng detalye ukol sa bilangan ng mga nasawi o pinsala sa kanilang panig. Iniulat ng mga media outlet ng Estado ng Iran ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa mga madiskarteng lugar tulad ng Bandar Abbas, Qeshem at Sirik. Ang mga lugar na ito ay kilalang base militar at daungan ng kanilang mga puwersang pandagat sa rehiyon. Ilang oras matapos ang mga airstrike ng Amerika, yanig ng mga sirena ng babala laban sa misil ang Bahrain at Kuwait. Ang Bahrain ay ang tahanan ng 5th Fleet ng US Navy, habang ang Kuwait naman ay naglalaman ng mahalagang base militar ng US Army. Kinumpirma ng Revolutionary Guard ng Iran na sila nga ang naglunsad ng mga misil at drone patungo sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa dalawang bansa. Sa kanilang opisyal na pahayag, inakusahan ng Revolutionary Guard ang militar ng Estados Unidos ng tahasang paglabag sa kasunduan sa Islamabad. Tinawag nila ang hukbong Amerikano na terorista at mamamatay bata dahil sa pag-atake sa kanilang mga coastal base at mga sibilyang estasyon sa mga probinsya ng Hormozgan at Mashhar. Gayunpaman, hindi binanggit sa pahayag ng Iran ang kanilang naunang pag-atake sa mga barko. Muling tumunog ang mga sirena ng babala sa Bahrain ng hanggang 3 beses sa maghapon na nagdulot ng takot sa mga residente at nagpataas sa antas ng alerto ng militar. Ang ganitong uri ng sagupaan ay kahawig ng mga naganap na labanan noong nakaraang buwan kung saan ang pagharas ng Iran sa mga barko ay sinagot din ng Amerika ng mga airstrike na sinundan naman ng pag-atake ng Tehran sa mga base ng US sa Gulpo. Mariing binatikos ng United Arab Emirates ang aksyon ng Iran.
Ayon kay Anwar Gargash, isang mataas na diplomat ng UAE, ang pag-atake sa Bahrain at Kuwait ay malinaw na patunay na hindi kayang sumunod ng Tehran sa mga hakbang para sa de-escalation o pagpapahinto ng gulo. Idinagdag pa niya na ang mga bansa sa Gulpo ay hindi dapat maging biktima ng pabago-bagong desisyon ng Iran sa pagitan ng digmaan at kapayapaan. Ang telesis nangyari ang mga madugong pag-atake na ito Huwebes habang ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nasa bansang Turkey para sa gaganaping summit ng alyansang militar ng NATO. Ang presensya ni Trump sa Europa ay nagpapakita ng mas malawak na kontekstong diplomatiko kung saan ang isyu ng Iran at ang seguridad sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan ay tiyak na magiging pangunahing paksa sa mga pagpupulong doon. Ang pagbawi ng US sa lisensya ng langis ay inaasahang magpapalubha sa krisis sa ekonomiya ng Iran. Sa ilalim ng pansamantalang kasunduan, pinayagan ng Iran na magbenta ng langis ng hayagan kapalit ng dolyar na nagbigay sana ng bilyon-bilyong kita sa bansa. Bago ito, lihim na nagbebenta ang Iran ng murang langis sa China upang iwasan ang mga parusa, isang kalakaran na maaari na namang muling maging tanging opsyon nila. Ang ugat ng hidwaan sa Strait of Hormuz ay ang pagnanais ng Iran na kontrolin ang ruta ng mga barko at maningil ng bayad sa pagdaan na sumasalungat sa mga dekada ng nakasanayang malayang paglalayag. Bagamat pumayag ang US at Iran sa 60 araw na libreng pagdaan sa ilalim ng pansamantalang kasunduan, patuloy na iginigiit ng Tehran ang kanilang sariling patakaran na tinatanggihan naman ng US at mga bansa sa Gulpo. Malaki ang papel ng Qatar at Pakistan bilang mga tagapamagitan sa mga negosasyong ito upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng digmaan. Ngunit dahil sa pag-atake sa tanker ng Qatar, naging mas komplikado ang sitwasyon. Ayon sa tagapagsalita ng Qatar na si Majed Al-Ansari, ang kanilang bansa ay labis na nababahala dahil ang mga ganitong provokasyon ay sumisira sa tiwala na binuo sa mahabang panahon ng diplomasya. Naganap ang mga pag-atake sa gitna ng nagpapatuloy na burol para sa yumaong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na namatay noong ika-28 ng Pebrero sa edad na 86. Ang burol na nakatakdang magtapos ngayong Huwebes ay inasahan sanang magiging panahon ng mas mababang tensyon. Ngunit sa halip, naging pagkakataon ito para sa mga nagdadalamhati na manawagan ng paghihiganti. Idinaos ang mga seremonya ng libing sa sagradong lungsod ng Najaf sa Iraq kung saan dumalo ang bagong Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian at ang punong ministro ng Iraq na si Ali Fallah al-Zaidi. Libo-libong mga taga-suporta ang nagtipon sa dambana ng Imam Hussein sa Karbala upang magdasal habang patuloy na sumisigaw ng mga islogan laban sa Estados Unidos at Israel dahil sa pagpatay sa kanilang pinuno. Kapansin-pansin naman na hindi pa rin nagpapakita sa publiko ang anak ni Khamenei na si Ayatollah Mojtaba Khamenei na itinuturing na bagong Supreme Leader ng Iran. Ayon sa mga ulat, siya ay kasalukuyang nagtatago matapos masugatan sa parehong airstrike na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ama. Ang kanyang kawalan ay nagdudulot ng karagdagang hakakak tungkol sa katatagan ng pamumuno sa loob ng pamahalaan. Nakatakdang ilibing si Khamenei sa kanyang sinilangang bayan sa Mashhad ngayong Huwebes. Pagkatapos nito, inaasahang magpapatuloy ang mga mahihirap na negosasyon tungkol sa pagbubukas ng Strait of Hormuz at sa kontrobersyal na programa sa nuklear ng Iran. Ngunit sa panibagong karahasan na ito, nananatiling malaking tanong kung may kapayapaan pa ngang mararating o tuluyan ng sasabog ang digmaan sa gitnang silangan.